Nakakasakit pala na makita ang taong mahal mo na naglalakad palayo at hindi man lang nagawang lumingon ulit. Mapait ako napangiti at yumuko nang maramdaman ko ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Nagpatuloy ako sa pagkain ng cake. Ito ang cake na paborito ni Intoy ko kaya itong in-order ko pero sa ganito lang pala hahantong. Siguro nga kailangan ko na siyang tigilan bago pa lumala. Makakaya ko naman ang sakit sa katotohanan hindi ko siya pag-aari. Kaysa ambawiin sa kanya ang buhay niya at hindi ko na siya makikita kailanman. Nakamasid pa rin sa akin ang lalaki hanggang sa matapos ko ang pagkain ng 2 slice ng cake. Kaya mga kamaong tumayo na ako at lumabas ng cafe. Nagtago ako sa sasakyang pinakamalapit sa entrance at hinintay ang paglabas niya. Ilang sandali lang ang hinintay ko at nakita ko na agad siyang papalabas. Palingalinga siya sa paligid habang ang mga kamay ay nakapaloob sa pocket ng hoodie jacket na suot niya. Napangisi ako habang nagpupuyo sa galit na nakatingin sa kanya. Ilan di pa lang ang layo niya sa pinagtataguan ko nang walang pag-iingat kung hinila ang hoodie niya at kinaladkad papunta sa tagong lugar. Eskinita ang tabi ng parking lot ng cafe at doon ko siya dinala. Ramdam na ramdam ko ang pagsabog ng galit ko nang sipain ko siya sa sikmura. Napaigig ito pero hindi ko siya tinigilan. Gumanti siya ng suntok ng makabawi. Umilag ako pero nahagip niya ang buhok ko at mariin akong sinabunutan. Mas lalong nag-alab ang galit ko. Wala akong naramdaman sakit dahil mas nangingibabaw ang puot sa kalooban ko. Alam hiya ka! Hindi mo man lang pinalagpas ang araw na to! Asiko at sinipa ang pinakaiingatan niya gamit ang takong ng heels ko. Nabitawan niya ang buhok at kinuha ko ang pagkakataon na iyon para suntukin ang mukha niya. Pinaulanan ko siya ng malakas na mga suntok at sipa. Hindi ako nakontento hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Tumatalsik ang dugo niya sa mukha ko pero hindi pa rin ako tumigil. Lahat ng sama na loob ko sa mundo ko ay ibinuhos ko sa bawat suntok na pinakakawalan ko sa mukha niya. Napangisa ako na makita ko siyang wala ng malay. Kinapa ko ang hoodie jacket niya at doon ko nakuha ang pistol niyang may silencer. Kinuha ko ang kamerang nakasabit sa leg niya, saka ako umalis sa lugar at tumuloy na sa headquarters. Ano nangyari sa kamay mo? Nag-aalalang tanong ni Uncle nang makita kong pumasok sa opisina niya. Nagkibit balikat ako. Inilapag ko ang baril at kamera. May sumusunod sa akin at itong nakuha ko sa kanya. Walang ID o kahit na ano. Pakibalitaan na lang ako kapag may nakuha kayong impormasyon. Seryosong sabi ko at muling umalis. Tuluyan ako napaluhan nang bumalik ako sa motor ko. Ipinunas ko ang duguan kong kamay sa dress ko at pinaharurot ng pagkabilis-bilis ang motor ko nang walang patutunguhan. Gusto kong magwala sa sobrang sakit na lumulukob sa akin. Yung iya, para kong tinatadtad ng bala sa puso ko. Third person over voice. Padabog kong binuksan ang pinto ng opisina ko. Nang makabalik ako doon, napapalubog na ang araw. Sobrang inis ako ngayon, kaya kahit ang mga empleyado kong nagpapaalam na magsisiuwian na, ay hindi ko pinansin. Mabait ako sa kanila pero kapag ganitong wala ako sa mood, ay walang dapat na humarang kundi mawawalan ng trabaho. Miller ako at kahit mabait ay may demonyong namamahay sa pagkatao ko at alam nila iyon. From this day. Oh, bakit mo kantorong umuusok ang ilong mo? Bungad na tanong sa akin na sagad nang makita ako. Anong ginagawa niyo dito? Imbes ay balik tanong ko. Kompleto ang mga kapatid ko na nasa loob ng opisina ko. Nakaupo sila sa kung saan sila komportable na hindi ko na pinansin. May oras na naman silang tumambay dito dahil siguro walang magawa sa mga buhay. May mga trabaho nga pero hindi naman kasing seryoso ko kung gumawa ng dapat na gawain. Inis pa rin ako umupo sa swivel chair. Nagaya ng inom sa 7. Kasi nga, di ba hindi natuloy ang pa-pool party niya dahil hindi naman sumipot sa bayaw? Kaya ngayon na lang daw natin gawin. Naghahanda na sila mami sa bahay. Paliwanag ni Fifth. Bakit ba bayaw ang tawag niyo sa babaeng yun? Asawa ba siya na isa sa ating magkakapatid? Hindi ko na napigilan ng inis na kinikimkim ko at napasigaw na ako. Nga? Beast mode? Nagtawanan sila. May raglay ang panigurado. Bakit magalit ka? At sa dami ng sinabi ko, yung salitang bayaw lang talaga ang pinansin mo? May halong panunuksong tugon ni Fifth. Hindi ako sumagot. Kuya mang kamao kong sumandal sa kinuupan ko. Nagkita ba kayo ni Bayaw? Yung luka-luka na yun, isang buwan nawala. Pati birthday ko'y kinalimutan. Well, hindi naman talaga totally nawala. Araw-araw naman kami nagkikita. Ang totoo ngayon, nag-celebrate kami ng birthday ko nung kaming dalawa lang. Tuwang-tuwang kwento ni Seven. Mas lalong tumindi ang galit ko.
Sa'yo nagpapakita tapos sa akin hindi. Siniguan pa ako at sinampal tapos sinasabi layuan ko na siya. Ano akala niya? Hahabulin ko siya? Kaga talaga. Hoy, yung mga salita mo hindi na tama yan. Saway ni Kuya First kaya natahimik ako. Bakit magpapakita sa'yo? Kayo ba? Natameme ako. Kami ba? Syempre hindi. Bro, may girlfriend ka na at ilang ulit na kitang pinayuhan na huwag padalos-dalos ng desisyon. Niligawan mo si Nicole at sinagot ka. Tapos aasta kang boyfriend ni Grace dahil hindi siya nagpakita sa'yo na isang buwan? Ginawa mong komplikado ang lahat at lumalabas na pinaglalaroan mo lang sila. Lalo na si Grace. Seryosong tugon ni Kuya. Napayuko ako pero hindi pa rin nabawasan ang hinanakit ko sa gagang iyon. Inihatid ko nga agad si Nicole kanina dahil gusto ko mag-sorry sa kanya sa inasta ng girlfriend ko. Umaasa akong ayos na dahil naging malambing naman siya sa akin nung papunta kami sa headquarters nila. At pumayag siya makipag-usap sa akin tapos nung nasa coffee na, bigla na lang siyang nagalit. Magsusorry lang naman ako sa ginawa ni Nicole. Sagot ko, yun lang ba bro? Kapatid mo kami at hindi man tayo magkakakambal, ay nababasa natin ang galaw ng isa't isa. Dahil simula pagkabata tayong 7 na magkakasangga. Magkakadugtong na mga bituka natin. Seryoso ding sabi ni Second. Lahat sila seryosong nakatingin sa akin. Noong isang buwan, anong nagawa mong matino? Tanong niya pa. Akmang sasagot ako nang walang ni isang bagay na pumasok sa utak ko para isagot. See? Sa isang buwan, wala kang nagawa kahit dito sa pinakamamahal mong kumpanya. Tambak ang trabaho at sa mga conference meeting mo, lagi kang lutang. Nagrereklamo na rin ang girlfriend mo dahil hindi mo man lang siya inaaya mag-date o dinadalaw. Sa bahay, palagi ka nasa kwarto mo na parang teenager na broken-hearted. At sinong rason? Sino pa ba? Di si Bayaw. Ngayon mo sabihin wala lang siya sa'yo gayong pati galaw mo apektado ng presensya niya. Hindi totoo yan, no? Wala lang talaga ako sa mood noon. Pagtanggi ko. Wow, hanap naman pag wala mo sa mood. Isang buwan at tiyempo pa talaga sa mga araw na wala si Bayaw. Anisix. Wala akong maisagot sa kanila dahil sa bawat salita nila ipakaramdam ko ay nakukorner ako. Lahat naman na ipinamumukha nila sa akin ay totoo pero ayokong tanggapin. Ayoko. Alam mo, kaming dalawa ni Second nasaktan namin ang mga babaeng mahal namin dahil may mabigat na dahilan. Ikaw may dahilan ka ba? Ani Kuya. Napalunok ako at pilit na hinahanap sa isip ko ang dapat na isagot para tigilan na nila ako sa mga pinagsasasabi nila. Hindi ko siya mahal. Asik ko. Really? Sabay-sabay nilang tanong at nang uumay ang mga tingin sa akin na parang sinasabing kailangan ko pa magbigay ng mas convincing na sagot. Hindi naman pala niya mahal. Daliligawan ko na. Total, magkaedad lang naman kami. Singit ni Fifth. Ewan ko. Pagkarinig ko sa sinabi niyang liligawan niya si Grace, ay muling humulagpos ang nagngingit-ngit kong galit at inis. Inilang hakbang ko ang pagitan namin at dinamba siya ng suntok. Anong sabi mo? Sigaw na tanong ko. Tres, itigil mo yan! Napahiwalay ako kay Pip dahil sa paghila sa akin ni Kuya. Sinapak niya ako at sunundan iyon ni Second. Napatumba ako dahil sa lakas ng suntok nila. Dumugo ang bibig ko. Pasalamat ka, dalawa lang kami nakatatandang kapatid mo. Kung nagkataon na mas bata ka, 6 na sapak mula sa amin ang aabutin mo. Langya, sinasabi mong hindi mo mahal pero narinig mo lang naliligawan ni Pip. Sinuntok mo na ang sarili mong kapatid. Ikaw matanda pero hindi ka nag-iisip. Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw na Second sa buong opisina ko. Nagtataas baba ang dibdib niya dahil sa galit. Palabiro siya pero kapag nagagalit ay lumalabas ang pagkakuya niya na walang halong kalokohan. Paglalaruan niya lang si Grace. Sagot ko. Yumuko ako dahil nagiinit ang sulok ng mga mata ko. Anong tawag mo sa ginagawa mo? Langya, Kuya, pakisapak nga ulit yan para sa akin. Tumatanda ng paurong, nakakabanas. Asik ni Fifth. Lumapit siya sa akin at sinabunutan ang buhok ko. Hindi kita pwedeng sapakin kasi mas matanda ka sa akin, kaya sasabunutan na lang kita. Sunundan niya iyon ng halakhak pati na ng mga kapatid ko. Tumayo ka dyan. Ayusin mo yung sarili mo. Maotoridad na utos ni Kuya First. Kahit malalaki na kami at may sarili na mga buhay, ay masusunod pa rin talaga ang matanda sa amin. Walang nagbago. Tulad noong mga bata kami. Kung sino mas matanda sa isa, ay dapat magbigay respeto. Tumayo ako't bumalik sa swivel chair ko. Binalot kami ng katahimikan pero ramdam kong sa akin pa rin nakatuon ang atensyon nila.
Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayokong ma-inlove kay Grace. Ayoko masaktan sa huli tulad ng nangyari kay Kuya First at Second. Ayoko magmahal dahil baka hindi ko kayanin ang lahat ng darating na pagsubok sa akin. Pero kahit anong pigil ko ay hindi pa rin mawala sa sistema ko ang babaeng iyon. Ang paghalik niya na para bang yun talagang obligasyon niya kapag nakikita ako. Ang pagpapaalala niya sa akin na kumain sa tapang oras at ang pag-aalaga sa sarili ko kahit na galit siya. Ang pangungulit at pagiging madaldal niya na kapag nasa paligid siya, hindi tumatahimik ang mundo ko. At higit sa lahat, yung pagyayabang niya sa lahat na napakaganda niya at siya ay isang Diyosa. She even called herself Inday Diyosa dahil daw sa pagiging sobrang ganda niya. Naulol na. Ngumingiti na mag-isa. Pasaring ni Second. Pakikuha nga ng papel at ballpen 7. Ipapalista na natin sa third sakla ni na Daddy. Pangalawang member na iyan. Co-founder si Kuya First. Unang member si Kuya Second at pangalawa na siya. Kantsaw pa ni Fort na nasa mood siguro mga asar dahil mahaba-haba ang sinabi. Bro, iiyakin ako pero hindi ako duwag. Umiiyak din lang naman ako kapag ang Reyna ko ang pinag-uusapan. Hindi rason ang pagiging duwag para palagpasin mo ang pagkakataon na maging masaya. Ana Second. Ayoko masaktan. Kusa iyong lumabas sa bibig ko na parang bulong lang pero alam kong narinig nila. Ayaw mo masaktan? So, kaya mo ipagpalit si Grace para lang hindi ka masaktan? Kaya mong hindi marinig ang pagdadaldal niya buong buhay mo? Ang pagiging makulit at astig niya? Kaya mo bang makita siyang masaya sa piling ng iba dahil lang sa ayaw mo masaktan? Kung oo ang sagot mo, itinatakwil na kita bilang kapatid ko. Sabi niya pa. Bawat tanong niya ay may kung anong masakit na pitik sa dibdib ko habang sa utak ko naman ay pinapatay ko na ang lalaki maaaring mahalin niya nang mas pa sa nararamdaman niya sa akin ngayon. I don't know what to do. Napahilamos ako sa mukha ko dahil sa frustration na nararamdaman ko. Takot at pagkalito ang meron ako ngayon. Natatakot ako na baka magmahal siya ng iba at the same time ay nalilito ako sa nararamdaman ko. Oh, magsimula ka na mag-isip bago ka pa tuluyang mawalan. Nakangisi lumapit sa akin si Pip at ipinakita sa akin ang cellphone niya. Nasa Pinas na ang pinsan natin sa Troy. At ang gago, may chicks na agad. Bullshit! Nasuntok ang mesa ko na makitang magkasama sa Grace at Troy. Kasi sa background ng picture ay nasa isang fine dining restaurant sila. May pa-IG post pa, ang loko. Hashtag, my partner. Sabi pa ni Six. Lahat sila nakatingin sa cellphone nito at alam kong pare-pareho ang tinitingnan namin picture. Ganoon talaga siguro. Napagod na siya kakasuyo sa isa dyan. Well, nabuburo naman talaga ang feelings ng isang tao lalo kapag binabaliwala. Nakakasawa din naman kasi na masaktan dahil pinapaasa ka na. Akala mo meron, yung pala trip-trip lang. Ani Fifth. Hindi ko siya pinaasa. Sabat ko. Anong tawag mo sa pagpapakita ng pakaalam noong inililigtas natin sa Kuya Second? Anong tawag mo sa pagkipaglandian sa kanya? Tapos sa huli, boom, jowa mo na sa Nicole. Ang galing. Nanunuyang tugon ni Six na pumapalakpak pa. Gusto ko sana siyang bigwasan dahil parang hindi niya ako kuya kung magsalita siya. Pero ako naman ang may kasalanan kaya ganito silang magsalita. Ito na nga bang sinasabi ko? Hindi naman nakapagtataka. So ganda ba naman ni Bayaw? Talagang madaling makakahanap yun ng iba. Tuwa pa si Seven. Sinamaan ko siya ng tingin kaya mas lalo siyang tumawa. Peace, Kuya Third. Bayaw ko pa rin naman siya kahit hindi ikaw maging asawa niya. Kasi mukhang kay Kuya Troy ang bagsak niya. Ako magiging asawa niya. Galit kong ani pero natigilan din ako nang ma-realize ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Nakaawang ang mga labi nilang nakatingin sa akin at nanlalaki ang mga mata. Tumikim ako't umiling. Tara na nga. Tara na sa bahay para sa party ng 7. Sabi ko dahil hindi ko alam kung paano ko babawiin ang mga sinabi ko. Kapag talaga may kaugnayan sa babaeng iyon, natatanga ako. Kahit wala siya, pahamak pa rin siya sa buhay ko. Naglalakad na ako palabas ng opisina ko dahil sa inis. Ang sabi niya ay may bibilhin lang siya, kaya siya nagmamadali kanina. Yun pala yung makikipag-date, kaya ayaw niyang sumama ako sa kanya. Kaya pala hindi siya magkanda ugaga sa pagpapaalis sa akin dahil gustong-gusto na niya makapagkita dun sa ugo kong pinsan. Napangisi ako nang may maisip. Akala mo, magiging madali ang paglapit mo sa pinsan ko? Gagawin ko rin ang pangungulit na ginawa mo sa akin kapag lumalapit si Nicole. Tingnan natin ngayon kung sino ang mas mahabang pasensya.
But before anything else, I need to talk to Nicole bago ko gawin ang pangungulit sa gagang babaeng iyon. Bro, hintay! Sigaw ng mga kapatid ko pero hindi ko pinansin. Pinagtitinginan kami ng mga empleyado ko nandito pa sa building pero dahil makakapal ang mga mukha ng mga kapatid ko wala silang pakaalam. Oh, let's rock and roll! Sigaw pa ni Pip. Naghahagik-hika naman ang mga babaeng madadaanan nila. Mabuti pa ako, makababae lang, pero maalaga naman at hindi nananakit ng damdamin. Manilang ang sinasaktan ko. Nagtawanan sila dahil sa huling sinabi nito na purong kahiligan na naman. Napapailing na lang ako hanggang sa makarating sa parking lot ay nauuna ako sa kanila. Kinuha ko ang kotse ko at pinaharurot pa uwi. Ilan sa dali lang ay nagkakarera na kaming 7 sa daan. Kahit pa sabihing napakarami ng sakyang nakaharang sa harapan namin. Sa bilis ng pagpapatakbo ko, ibinuhos ang inis sa gagang babaeng iyon. Makikita mong hinahanap mo. Kinukulit-kulit mo ako nung una. Tapos ngayon makikipaglandian na ako sa iyo, hahanap ka ng iba? Patay ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung paano lumandi ang isang third Miller. Grace, person over voice. Bakit ba kasi sinama mo ko dito? No, hindi tayo close. Inirapan ko si Troy habang pababa ako sa sasakyan niya. Arte dito? Pinilit ako ni Seven na isama ka dito dahil may utang ka daw sa kanya sa hindi mo pagdalo sa totoong date ng birthday niya. Inirapan niya rin ako at ang luka-luka, hinila ang buhok nang makalapit sa akin. Nangya mo sinisira mo buhok ko. Asik ko at sinapak siya sa dibdib. Kung hindi lang ito Miller, isipin ko talagang bakla ang ugok na ito. Mas babae pa sa akin kumilos. Wala nang masasira sa'yo dahil mukha mo palang sarang-sara na. Pang-aasar niya pa. Kanina lang kami nakita sa personal pero kung makapag-usap siya sa akin, akala mo nandoon siya nang isinilang ako. Napaka-feeling close ng damuho na ito. Nanlaki ang butas ng ilong ko dahil sa sinabi niya. For your dumb information, Diyosa ako. Kaya lahat sa pagkatao ko'y maganda. Napapailing lang siya at umakbay sa akin at walang pag-iingat akong hinila papasok sa mansyon ng mga Miller. Ang liit na mundo, no? Kilala ka pala ng mga pinsan ko. Anya na parang hindi makapaniwala. Sa sobrang liit ng mundo. Pati gago na kapareha ko sa kaso. Pasaring ko. Sinuko ko siya kaya napaigik at napabitaw sa akin. Akmang sasabunutan na naman niya ako nang makarinig kami ng takbuhan at mga sigaw. Bayaw! Sigaw ni Seven. Nalaki ang mga mata ko nang bigla na naman nila akong dambayin ng yakap. Itinulak pa nila sa Troy. Halos kapusin ako ng hininga dahil sa laki ng mga katawan nila na dumagaan sa akin. Langya, dito na ata ako mamamatay. Ang babango ng mga damulag na ito at ang lalaki ng mga katawan pero para mga batang nakita ang inang OFW. Gumante ako ng yakap kasi na-miss ko din sila. Kahit naman si Intoy ang palaging pakay ko sa pakikipaglapit sa kanila ay itinuring ko na rin silang pamilya. Mabuti nakapunta ka. Kung hindi magtatampo na talaga ako sa'yo. Sabi ni Seven na siyang umakbay sa akin. San ka na galing, bayaw? Isang buwan ka rin hindi nagpakita. Singit ni Pip na umakbay din sa akin. Inasikaso ko lang ang resto ko. Mamaya na tayo magkamustahan. Umpisahan na natin ang party. Sigaw ni Six. Oh, let's party! Sagot ng magkakapatid. Inilibot ko ang tingin ko dahil may tao akong gustong makita pero hindi ko naman natanaw. Siguro wala siya dito. Naglakad kami papunta sa poolside at doon nakita ko sina Tita at Angela na nagluluto ng barbecue habang sina Princess Laika at ang matandang Miller ay naliligo na sa pool. Tita! Patiling tawag ko kay Tita kaya agad kong naagaw ang atensyon niya. Gosh, Grace, iha! Mabuti naman at nagpakita ka na. Yumakap siya sa akin at nakipagbeso. Ayaw nga niyang pumunta. Mabutit na hila ko. Singit ni Troy. Oh my, Troy, you're here! Tuwang-tuwa ring yumakap sa kanya si Tita. Lalo kang gumugwapo, iho. Wala yan sa kalingkingan ng kagupuhan ng mga binata mo, Mi. Singit ng boses na kadarating lang. Lumakas na naman ang tibok ng puso ko nang makilala ang may-ari ng boses. Napatingin ako sa kanya at napalunok na makitang naka-swimming trunk lang siya at topless. Kumakaway sa akin ang mga obs niya na naghuhumiyaw. Oh my gosh, ang sarap sigurong hawakan noon. Mariin kong kinagat ang mga labi ko para pigilan ang sarili ko na gawin ang nasa isip ko. Kailangan kong dumistansya bago pa ako mawala sa sarili. Nag-iwas ako ng tingin at minabuting lumapit kay Angela para makaalis sa usapan nila.
Hindi kita na-miss. Huwag ka lumapit sa akin. Natawa ako sa naging bungad niya. Langya ka, di rin kita na-miss, no? Inakbayan ko siya at tumulong na rin ako sa pag-iihaw. Nabalitaan kong hawak mong kaso. Bakit hindi akong partner mo? Tanong niya pa at halatang nagtatampo. Mas lalo ko napangiti. Masyadong delikado kaya hindi ka pwede. Dahil sa opisina ka na lang ngayon. Ayaw ng Mr. Mo sumaba ka sa laban. Simula na mag-asawa siya, hindi ko na siya naging partner dahil sa office na lang siya naka-assign. Pabor din naman sa akin iyon dahil masyadong delikado ang kasong hawak ko ngayon at ayokong pati siya'y mapahamak. Ate Grace, tara bihis ka na. Magsisimula ng party. Napabaling ako kay Princess Laika nang ngiting-ngiting lumapit sa akin. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Bago mapatingin sa paligid at doon ko napansin na lahat sila ay nakapang-swimming na. Ako na lang ang hindi. Sa Troy ay nakikipagtawanan na sa mga pinsan niya at mukhang close na close sila kahit nasa US ito nakatira. Iyon ang isang bagay na may pagmamalaki ng pamilya Miller. Yung family bond nila na kahit nasa malayo ang iba hindi nababawasan ng closeness. Wala akong dalang swimsuit. Hindi naman sinabi ni Troy na pool party pala ito. Akala ko kasi simpleng dinner lang at hindi talaga ako handa dahil hinila lang ako ni Troy. Noong paalis na kami sa resto na naging tagpuan namin para mapag-usapan ng kaso. Don't worry, namili kami ni Ate Angela kanina kaya meron kami reserba na para sa'yo. Humagik-hik pa siya at hinila ako. Hindi na ako nakaangal dahil sa higpit ng hawak niya sa akin. Princess, saan mo dadalhin ang bisita ko? Sigaw ni Seven nang makita kaming papasok ng bahay. Nasa pool area na silang lahat. Wait lang, magbibihis lang siya. Sigaw ni Laikang pabalik. Agad kaming nakarating sa kwarto nila ng asawa niya at tumiretso siya sa walk-in closet. Paglabas niya ay may dala na siyang paper bag at iniabot sa akin iyon. Here, bago yan, hindi pa nagagamit. Kumikisla pa ang mga mata niya sa tuwa na parang walang problema. Nakangiting inabot ko iyon, bago niya ako ipagtulakang papasok sa banyo. Naiiling na, inilabas ko ang laman ng paper bag. 2-piece bikini na kulay pula. Lacy iyon at parang sinulid lang ang strap at tali. Isinuot ko iyon dahil mukhang maganda. Sanay naman ako sa pagsusuot nito kaya walang kaso sa akin ng style. Hinubad ko ang suot ko at inilagay iyon sa paper bag. Ang Diyos ako talaga. Pinalakpakan ko ang sarili ko nang makita ang napakaganda kong reflection sa salamin. Umikot pa ako sa harap ng salamin at itinali ko ang mahaba kong buhok in a messy bun bago muling lumabas. Wow, ang ganda mo talaga, Ate Grace. Masayang-masayang puri ni Laika nang makita ako. I know, right? Braso pa lang yan. Tumawa kaming dalawa na parang mga baliw. Tara na, labas na tayo bago pa umusok ang ilong ni Pitong Bansot. Tulad ng sinabi niya ay bumaba na kami. Ipinatabi ko na muna ang paper bag ko. Nakarating kami sa pool area at nabutan namin silang nagkakasiyahan na. Wala ibang bisita kundi ako lang at sa Troy. Nagmistula lang itong family bonding at hindi birthday party. Sa sobrang yaman nila ay napakasimple lang nito. Come here, guys. Magbublow na ng candle ang bunso ko. Tawag ni tita matapos niyang sindihan ng candle. Lumapit agad kami doon at nakikanta ng happy birthday. Natatawa ako sa mukha ni Seven habang hinihipan ng kandila dahil halatang pinilit lang siya ng mommy niya. Pagkatapos niya yung mablow ay nagsigawan kami at nag-cheers ng wine glass. Hanap, may pabikin ang lola. Nangaasar na pasaring ni Troy. Tinaasan ko siya ng kilay at buong pagmamalaking namewang ako sa harap niya. Abala ang lahat sa pagkuha ng pagkain at pag-uusap-usap habang ako'y nakatayo lang na nakatingin sa kanila. Malamang, alangan naman magsuot ng pantulog pool party ito. Kapal mo talaga. Ganti ko. Daldal mo. Ginisian niya ako. Pangit mo. Natigilan lang ako sa pagsagot sa kanya nang maramdaman ko may tuwalyang pumulupot sa katawan ko at dahil doon ay natakpan ang kabuuan ko. Inday Diyos ako. Alam mo namang ayoko nakikitang ganyan ang suot mo. Napasinghap ako nang marinig ang boss ni Intoy ko sa likod ko. Nakayakap sa akin ang mga braso niya mula sa likod, habang ang mukha niya ay nasa bato ko at bumubulong. Lihim kong pinaulanan ng mura ang sarili ko nang halos lumabas na sa ribcage ko ang puso ko dahil sa sobrang pagwawala. Ramdam na ramdam ko mainit niyang katawan na nakadikit sa likod ko. Bitiwan mo ako. Gigil kong tugon ngunit pabulong rin lang. Alam kong tutol ang puso ko sa sinasabi ko pero hindi ko dapat siya bigyan ng pagkakataon na lumapit sa akin bago ko pa hindi kayanin na mahiwalay sa kanya.
Langya naman, sasabog na ako sa kilig sa posisyon namin pero kailangan kong putulin ang pag-asam ko dahil hindi na pwede. Ayoko nga, baka kapag binitawan kita, makuha ka na ng iba. Natatawang sagot niya. Marin ako napapikit lalo't bahagyan niyang pinipisil ang bewang ko na parang naglalaro. Get a room, insan. Kantsaw ni Troy na nakalimutan kong kausap ko nga pala. Pagdilat ko ay papatalo na siya sa pool. Humugot ako ng sandabakbak na lakas na loob bago kumbinsin ang sarili na baklasin ang mga braso niya na nakayakap sa akin. Nangya, miss na miss ko na siya at kung pwede lang magkayakap kami buo magdamag. Kaso hindi ganoon iyon. Hindi pwede. Tras, ano ba? Bitaw nga! Asik ko dahil mas lalong humihigpit ang yakap niya sa akin. O tukso, layuan mo ko. Ayoko, maglalandian tayo. Seryosong sagot niya na ikinangangako. Umakit lahat ng init sa pisngi ko nang halikan niya ang gilid ng leeg ko. Mas malandi pa pala sa akin ang mokong na ito. Kahit gustong gusto ko'y nahihiya din naman ako sa mga taong kasama namin pero siya walang pakialam. Hoy, hoy, huwag dyan! Tinapi ko ang kamay niyang pipisil sana sa dibdib ko. Narinig ko ang halakak niya at nakikiliti ako sa hininga niyang tumatama sa tenga ko. Grace, iha, come here. Swimming na tayo. Tawag ni tita pero may nangaasar ng ngiti dahil alam niyang parang tuko na nakakapit sa akin ang anak niya. Wait lang tita. Sagot ko pabalik. Malakas na malakas ang loob ni intoy ko na landiin ako dahil ang mga kasama namin ay tila wala lang naman pakialam pero kilala ko ang mga ngisi nila. Mukhang ipinagkakanulo nila ako. Sana pala'y hindi nila ako nagpunta dito. Tras nga. Bitaw na. Ungot ko kaso nagtunog malandi na naman ako. Sino ba naman kasing hindi lalandi kung ganito kagwapo ang kalandian mo tapos mahal mo pa? Hindi ako sa tres. Ako ang intoy mo, di ba? Inday Diyos ako? Inday Diyos ako? Naknang kalabaw. Parang gusto ko siyang gahasain sa sobrang lambing ng boss niya. Ilang ulit akong lumunok at ang bala kong sikuhin siya para bumitaw ay nauwi sa tili na bigla niyang alisin ang tuwalya sa katawan ko at tumalon sa pool kasama ako. Makakapatay ako! Tili ko sa sobrang pagkagulat. Dinig na dinig ko ang tawanan nila at nangingibabaw doon ang kay intoy ko. Kahit nasa tubig na kami, ay hindi pa rin siya bumibitaw sa akin. Pero ngayon nakayakap na siya sa aking paharap. Ang lamig, no? Tatawa-tawa niyang tanong. Gago! Kapag ako inatake sa'yo, mapapatay kita. Asik ko. Nainis ako dahil talaga nagulat ako sa ginawa niya. No need to kill me. Patay na ako sa'yo. Sinabunutan ko siya dahil hindi ko alam kung saan ibabaling ang kilig ko. Aaho na ako. Ang lamig eh. Pag-iba ko sa usapan. Hindi dapat ako magpadala dahil bukod sa may hawak ako napakadelikadong kaso, kaya nilalayuan ko siya, ay itinatak ko sa isipan ko na may girlfriend siya at ayoko maging katulad ng nanay ko na naging kabit. Yun pa isang dahilan. Nahihiya ako makiharap sa kanila dahil sa nalaman ko. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nilang anak ako na naging kabit ng tatay nila? I can't take it. Don't. Paiinitin natin. May pilyong ngisi sa labi niya. Lumubog siya, tinila ko pa ilalim. Mabilis niyang sinakop ang labi ko at walang awat akong pinaghahalikan sa labi. Mariin ako napapikit at napakapit sa batok niya dahil sa klase ng halik niyang parang humihigo pati kaluluwa ko. Ngayon, alam ko nang nakakatakot na maging malandi ang isang third miller dahil walang hiya. Tinalo niya pa ang kalandian ko. Iniahon niya ang ulo namin na makitang halos hindi na ako makahinga. Shit! Ang landi mo! Nasambit ko habang pilit pinipigil ang kamay niyang naglilikot na naman. Malandi talaga ako. At magsisisi ka dahil binuhay mo ang kalandian na tinatago ko. Itinaas niya ang kamay niya at napatakip ako sa bibig ko dahil hawak na niya ang bra ko. What the? Aagawin ko pa lang pero kinabig na niya ang bato ko at mariin akong hinalikan. Kilalanin mo muna ang lalandian mo. Inday Diyos ako. Itinaas baba niya ang dalawa niyang kilay nang maghiwalay kami at akala ko'y tapos na ang pangwiwindang na ginawa niya sa akin pero hindi pa pala. Remembrance. Pilyong tugon niya at pinakita sa akin ang bra ko na nasa kamay na niya. Humalakak siya na makitang para akong kawata na biglang sumiksik sa katawan niya nang ma-realize ko iyon. Nangiya ka, napakalandi mo. Niyakap niya ako. Ngayon, alam mo na akong pinakamabilis manghubad sa aming magkakapatid. Ako ang pinakababait, pero ako ang pinakamalandi. Tumawa pa siya.
Habang naghahalikan kami kanina ay hindi ko talaga namalayan na hinuhubadan niya na ako. Walang-wala pala ako sa kalandian niya. Pilit ko pa rin inaagaw kay Intoy ko ang bra na hinubad niya. Pulang-pula na ang mukha ko dahil tinablan ako ng hiya. Mabuti na lang at kahit papaano ay madilim ang paligid dahil gabi na, kaya hindi alam ng iba na wala akong saplot sa ilalim ng tubig. Akin na nga kasi! Pamibilit ko at inaabot ko sa likod niya yung saplot ko. Nakatago ang mga kamay niya at nakangising nakatitig sa akin. Hindi ko ibibigay sa'yo. Kasi nga diba, maglalandian pa tayo. Pang-aasar niya. Kanina niya pa ako inaasar sa landian na iyan. Sinasabi niyang malakas ang loob kong landiin siya noon dahil alam ko daw na hindi niya ako papatulan at ngayon pumapayag na siyang maglandian ay hindi ko naman daw pala kaya. Kung noon siya pumayag sa landian na sinasabi niya, baka naka-home run na kami. Pero ngayon kailangan ko na iwasan siya dahil may mga responsibilidad ako na kapag pinabayaan ko, siya ang mapapahamak.